Maayong hapon, Mindanao. Adlawng Sabado, Abril 20, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka mabdos samtang samdan usab ang kauban niini human gipusil sa riding in tandem sulod sa ilahang sakyanan samtang nagabiyahe sa Barangay Semba, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ibrigada mo, Roy Hulgado. Binaril ng riding in tandem ang mga kawani ng pamahalaan sa bahagi ng Barangay Semba, bayan ng Dato Odin Sinsuat, Maguindanao Norte. Ayon sa investigador ng naturang insidente na si Police Master Sergeant Mohalidin Bayaw, minamaneho ni Christia Angela Aragoncillo ang kanyang Toyota Veloz, sakay sina Norhana Ado at Nancy Lu. Nang sundan sila at dikitan ng mga salarin sa kapinagbabaril gamit ang caliber 45 pistol. Tinamaan lamang sa naturang pamamaril sina Christia at Norhana. Dinala ang mga sugatang biktima sa pagamutan at noon binawian ng buhay si Christia. Nabatid na may tama ito ng bala ng baril sa ulo kaya namatay. 7 buwan nang nagdadalang tao ang nasawing biktima. Nagtatrabaho ito bilang Logistics Management Officer ng Ministry of Social Welfare and Development o MSWD sa Maguindanao Norte. Kaugnay nito, bumuo ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR at nakatakdang magbigay ng 100,000 pesos sa sino bang makapagtuturo sa salarin. At yan ang balita mula sa Brigada Cotabato City in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Muta. Negosyante patay human gipusil sulod sa iyahang tindahan sa tulo ka wala mailhing sospek. Love triangle usab ang ginatanaw nga motibo sa kapulisan. Ibrigada mo, Marco Polo Muta. Tagtad sa bala ang kinasawi ng isang negosyante makaraang pagbabarilin ito ng 3 di kilalang gunman sa loob mismo nitong tindahan kagabi sa may urban resettlement area sa may Zone 5, Barangay Tulungatong dito sa lungsod ng Zamboanga. Kinilala ng Police Station 9 Ayala ang biktima bilang si Ray Sumikat, 43 taong gulang, may asawa at negosyante sa nasabing lugar. Sa pangunahing investigasyon ng otoridad, dumalabas na umaaligid na umano ng ilang araw ang mga suspek sa mismong tindahan ng biktima bago pa man mangyari ang insidente at kagabi 3 mga suspek na sakay sa kanilang itim na motorsiklo ang tumigil sa tapat ng tindahan ng biktima at pinagbabaril ang biktima na agad naman tumakas patungo sa mga di kilalang direksyon sa nasabing barangay. Samantala natagpuan sa crime scene ang mga basyo ng bala na 9mm ng mga investigador at dagdag pa nito na posibleng sangkot ang biktima sa isa sa mga relasyon na posible sangkot ang biktima sa isa pang relasyon o mas kilalang love triangle. Ang posibleng motibo dahilan sa pamamaslang sa naturang biktima at base na rin sa mga pahayag ng mga kaanak at kapitbahay. Samantala, lumalabas rin sa investigasyon na ang tama ng bala sa katawan ng biktima ang dahilan nitong pagkasawi at naitagbo pa umano ng mga kapitbahay at kaanak ng biktima sa malapit na ospital at nadeklara rin dead on arrival mula sa attending physician. Sa ngayon, patuloy pa rin isinasagawa ang malalimang investigasyon ng Zamboanga City Police Office para matukoy ang salarin sa insidente, gayon din ang kinaroroonan ng mga suspek. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Gipusil na gikawatan pa ang usa ka individual sa riding in tandem samtang sakay sa usa ka payong-payong sa Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Pagpangawat usab ang ginatanaw nga motibo sa kapulisan sa insidente. Ibrigada mo, Roy Holgado.
Binarilan dalawang individual sa bahagi ng Barangay Salbo, Danto Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Danto Saudi Municipal Police Officer in Charge, Police Executive Master Sergeant Mohammad Danto Ali, sinabi nito na binamaneho ni Ismael Salilang Ebus ang kanyang pangayong-pangayong sakay si Aloha Sandigan nang lapitan sila ng riding in tandem criminals at pinagbabaril gamit ang caliber 45 pistol. Kinuha naman ng mga salarina dalang bag ni Aloha at bumulagda sa kalsada. Dinala sa pinakamalapit na pagamutan ang mga biktima at nabatid rito na higit na napuruhan si Aloha kaya tuluyan itong binawian ng buhay. Sumanga sa ilalim naman ngayon sa gamutan si Ismael na may tama rin ng baril sa katawan. Pagdanakaw ang nakikitang motibo ng kapulisan sa krimen. Kaugnay ng nasabing insidente, lalong hinigpitan ng kapulisan ang seguridad sa bayan. At yan ang balita mula sa Brigada Cotabato City, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Hustisya karon ang singgit sa pamilya sa usa ka babayi nga nakabsan sa kinabuhi human gipusil sa Alamada, Cotabato. Samtang ang iyang live-in partner nga gamaneho sa motor nga iyang gisakyan angol usab sa panghitabo. Ibrigada mo Eva Molina. Gasinggit og hustisya ang pamilya sa usa ka babayi nga gipusil samtang sakay sa motor dito sa Midsayap, Cotabato sa milabayng gabi. Matud pa, adunay duha ka mga persons of interest nga ginagukod ang mga otoridad. May kalabutan sa naasim pagpang-ambus dito sa Purok Charisa, Lapu-Lapu Street, Barangay Poblacion 1, Midsayap, Cotabato. Kung asa nakabsan gilayon sa iyang kinabuhi ang babae nga biktima samtang angol ang iyang live-in partner nga maoy gamaniho sa motor. Base sa impormasyon gikan sa buhatan ni Midsayap Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel John Meridal Kalinga, giila ang namatay nga si Mary Jane Kimot Makunan, 27 years old, ga negosyo og barbecue. Samtang angol si Anthony Shosam Mariano, 35 years old, ga baligyag lechon o gapuyo sa naasoy nga lugar. Gibutyag nga sakay ang mga biktima sa motor nga gimaniho ni Mariano sa dihang giatangan sila sa mga suspect o gipamusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Matud pa sa mga otoridad, personal grudge ang gitudlong motibo sa naasoy nga krimen. Samtang butusab sa mga ginikanan ni Mary Jane nga dadon dito sa ilang lugar sa Alamada, Cotabato ang patayng lawas sa biktima. Report gikan sa Alamada, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang tulo ka batang lalaki human na lumos sa dagat sa North San Juan, Barangay Sentro, Agdao, Davao City. Nagtuo ang mga ginikanan nga sa gawas lang sa ilang panimalay, nagdula ang mga nahisgutan gumikan dili kini nagaadto kilid sa dagat. Apan ang mga biktima gidala matud pa sa kadula, paingon sa dagat ug wala na nakabalik pa. Ibrigada mo Gip Maing. Ang siya sorry. Ako siya natabangan sa dagat. Igo na lang sa paghilak o pagpangayog pasaylo ang mag-asawang Generosa sa gidangatan sa ilang nag-inusarang 4 anyos nga anak. Kinihuman, malakip nga nalumos patay sa dagat sa North San Juan, Barangay Sentro, Agdao ning syudad, si Johan Kyle Generosa ug ang makadula nga sila Alexis Pastor, 7 anyos, o Gabriel Roque, 7 anyos nga parehong lumulupyo sa nesgutang lugar. Sa pagpanubay sa Brigada Investigative Series Team kon BIS, gibutyag sa inang si Robelin Generosa nga nang labas siya samtang nagdula ang iyang anak gawa sa ilang balay. Ako nag-expect sir kay di aram yun na sila, di mo na sila matong ngayon, di aram yun lang mag-dipulyo, di aram yun na taman. Gisay-say usab sa amahang si Jomar Generosa ang ulahing panag-uban o panag-istoryahanay sa anak ay ang panghitabo. Ang siya sorry. Ako siya natabangan sa dagat. Kabaluman yun kung ako yung pamugid siya po. Nasisal. Kaupan mo yung Sumala sa mga residente sa lugar nga kada tuig dunay makalas nga kinabuhi sa maong dagat. Kahinuduman nga gikatahong missing ang mga biktima pasado alas 2 sa hapon, Sabado, Abril 13, 2024 ug nakaplagang naglutaw kilid sa baybayon pasado alas 9 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon gihaya na silang tagsa-tagsa ka panimalay apateng lawas sa mga biktima. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gibmaing, Brigada News. Dakpa ng upat ka drug personality sa gipahigayong anti-drug operation sa otoridad sa Cotabato City. 3.4 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga na kumpiska. Ibrigada mo Roy Holgado.
Binulabog ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Autonomous Region Pidea Barm ang drug den sa Almonte Street, Barangay Poblacion 2, Cotabato City. Ayon kay Pidea Barm Agent Danto, sinalakay nila ang lugar matapos nilang matanggap ang impormasyon hinggil sa iligal na gawain ng mga suspek. Naabutan ng operating unit ang mga suspek na kinilala lamang sa mga alias na Sampulna, Noraida, Tami at Imran saka sila inaresto. 10 jumbo plastic sachet ng suspected shabu ang narecover sa kanilang posisyon at tinatayang 3.4 billion pesos ang halaga ng mga ito. Bukod pa rito, nakumpiska rin ang mga gamit sa panghit-hit, magazine na loaded ng bala at mga pera. Dinala ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa kustudiya ng Pidea Barm. Dahil sa pagkakahuli ng mga suspek, haharapin ng mga ito ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. At yan ang balita mula sa Brigada Cotabato City, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Dugang 2,702 ka mga residente sa San Isidro, Davao Oriental ang nakabenepisyo sa libreng medical mission sa Provincial Health Office kagahapong adlaw. Ibrigada mo Rene Canoy. Aron mas mapaduol pa ang serbisyo sa katawhan, labi na sa grabing naapektuhan ni atong nakalabay mga bulan sa kusog nga pag-ulan ug pagbaha, ingon man landslide. 16 ka mga barangay sa lungsod sa San Isidro, Davao Oriental ang nakabenepisyo sa Aksyong Panglawas Medical Mission gikan sa provincial nga panggamhanan sa probinsya sa Davao Oriental. Ang Aksyong Panglawas Medical Mission gituyo aron nga maghatag og walay bayad nga serbisyong medikal labi na sa lagyo og hilit nga mga komunidad sa probinsya nga naglakip sa libreng medical consultation, laboratory test o diagnostics o ang paghatag og libreng mga tambal, vitamina, antibiotics o uban pang mga medical nga intervention. Una nang gipasalig ni Davao Oriental Governor Nino Oy nga madala ang Aksyong Panglawas Medical Mission sa 183 ka mga barangay sa tibuok probinsya isip suporta sa marginalized sector o ang mga kabus nga komunidad. Ang lungsod sa San Isidro mo nay ikaduhang lungsod nga naserbisyohan sa Aksyong Panglawas. Din una nang naadtuan og nahatagan og libreng serbisyong medikal ang tanang barangay sa munisipyo sa Katiil. Dugang pa sa opisyal o sa lamang kini ka priority program sa probinsya nga panggamhanan din tinguha nga mahatagan og dekalidad nga serbisyong panglawas ang mga Oriental Davao News. Action Panglawas Medical Mission, when I assume last year mao ni ang usa sa pinakauna nga programa nga atong gihimo, no, gipadayon pod and nahitabo ni dito sa tanan barangay sa ato ang munisipyo sa Katiil. So kani another initiative para mas mahimong accessible, available ang ato ang mga medical and health services. So ginadala nato sa ato ang mga kabarangayan in partnership with Report gikan sa Davao Oriental, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Pinakaunang Binaki Festival gisaulog sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Street dancing competition nakahatag og kabibo ngadto sa katawhan. Ibrigada mo Jen Golosino. Bibo nga gisaksihan sa mga katawhan ang natigayang Binaki Festival Alliance Kasaulugan sa ika-32 araw ng Barangay Aglayan, sakop sa siyudad sa Malaybalay, kahapong adlaw, Abril 18, 2024. Anaas 5 ka mga contingent ang miapil sa mga kompetisyon din masigi pa bibo bakini tungod sa ilang street dancing competition. Ingon man ang ground presentation na sayran nga gitawag kining Binaki Festival. Gumikan nakuha kini sa mga tumanlok nga namuyo sa Barangay Aglayan kung diin walay laing source sa ilang panginabuhian gawas sa pagpananom og mais nga usa ka sangkap nga usa sa mga ingredients sa pagbuhat sa binaki. Kini matod pa ang nakadugang income ngadto sa mga katawhan sukad ni adtong 1960 nga hangtod karon nagpabiling best pasalubong sa maong lugar. Kahibaluan nga kini ang pinakaunang Binaki Festival nga natigayon sa Barangay Aglayan. Balita gikan sa Malaybalay, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. At gihapon Incorporated sa pagdawat og hinabang sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 000000557-60731.
ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro. Kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga ronda sa atong mga brigada. Sa mga ako sa ronda in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.